Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa Araling Panlipunan. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Araling Panlipunan pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pinagmulan ng sariling komunidad. Alam mo ba na bawat pangalan ng isang komunidad ay may kwentong pinagmulan? Alam kong ikaw ay isang matalinong bata, kaya makakakuha ka ng impormasyon patungkol sa kasaysayan ng iyong sariling komunidad sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga nakatatanda at pakikinig ng mabuti sa kanilang mga kwento. Para sa alamin pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagsasalaysay ng pinagmula ng sariling komunidad batay sa mga pagtatanong at pakikinig sa mga kwento ng mga nakatatanda sa komunidad. Para sa subukin, isulat sa iyong sabutang papel ang masayang muka kung sang-ayon ka sa isinasaad ng pangungusap at malungkot na muka naman kung hindi ka sumasang-ayon. Masayang muka kapag ikaw ay sumasang-ayon, malungkot naman kapag hindi. Number 1, may kwentong pinagmulan ang bawat pangalan ng komunidad. Number 2, maaaring makakalap ng impormasyon tungkol sa komunidad sa pakikinig ng kwento ng mga nakatatanda sa komunidad. Number 3, hindi isinasali sa kasaysayan ang pinagmulan ng pangalan ng isang komunidad. Number 4, hindi na mahalagang malaman pa ang kasaysayan ng komunidad. At number 5, bawat komunidad ay may pangalan. Para sa balikan, isulat ang check sa iyong sagutang papel kung ito ay karaniwang batayan ng pangalan ng isang komunidad at X kung hindi. Mga batayan sa pagbibigay ng pangalan sa komunidad. Number 1, batay sa puno. Number 2, mula sa pangalan ng halaman. Number 3, batay sa paborito ng nanunungkulan. Number 4, mula sa pangalan ng hayop. Number 5, ipinangalan sa isang bagay. Check kapag sa tingin mo, ito yung mga batayan para sa pinagmulan ng pangalan ng komunidad. Kung hindi naman, lagyan ito ng X. Para sa tuklasin, alam mo ba ang kasaysayan ng inyong komunidad? Ano ang pinagmulan ng pangalan nito? Isa sa mga probinsya sa Rehiyon 3 ang Tarlac. Alamin mo kung ano ang kinalaman ng nasa larawan sa pinagmulan ng pangalan nito. Makikita natin sa larawan ang Mala-Tarlac o ang Tarlac grass. Sa kasaysayan ng lalawigan ng Tarlac, mababasa natin na ang pangalan ng Tarlac ay nanggaling sa isang uri ng damo o talahib na kilala bilang Mala-Tarlac.
Ito ay itinatag nina Don Carlos Miguel at Don Narciso Castañeda noong 1788. Ang lalawigan ng Tarlac ay kilala bilang melting pot ng gitnang Luzon, binubuo ng mga kultura ng mga Ilocano, Kapampangan, Pangasinense, Tagalog at mga Ita. Ang Tarlac ay dating bahagi ng mga lalawigan ng Pangasinan at Pampanga. Ito ang pinakabatang lalawigan na itinatag noong panahon ng mga Kastila. Isa ito sa mga 8 lalawigan na lumaban sa mga Kastila. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan ay naging himpilan at pahingahan ng mga sundalo ang Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Para sa pagyamanin, sagutin ang mga sumusunod na tanong, isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, ano ang komunidad na inilarawan sa kwentong binasa o napakinggan ninyo kanina? Number 2, ano ang pinagmulan ng pangalan nito? Number 3, sa iyong sariling komunidad, ano ang naging batayan ng pangalan nito? Saan kaya nila kinuha ang pangalan ng inyong komunidad? Number 4, sa paanong paraan mo maaaring malaman ang kwento ng iyong komunidad? At number 5, bilang mag-aaral, bakit nararapat na pahalagahan mo ang kasaysayan ng inyong komunidad? Para sa suriin, upang mapalawak ang pagkilala sa isang komunidad, mahalagang malaman mo ang kasaysayan o kwento nito. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagsasaliksik o pagkuha ng impormasyon gaya ng pagtatanong at pakikinig sa mga kwento ng mga nakatatanda. Ang kwento ng isang komunidad ay maaaring magmula sa iba't ibang mga bagay gaya ng puno, halaman, hayop, o ano pamang bagay. Halimbawa nito ang komunidad ng Tarlac na nabanggit sa kwento na ang pangalan ay galing sa isang halaman na kilala bilang Malatarlac. Gayon din ang Manggahan, Antipolo, Kalumpit, Sampaloc at Pinyahan. Para sa isa-isip, sa paanong paraan mo malalaman ang kwento ng iyong komunidad? May dalawang paraan na binanggit sa ating module. Number 1, maaaring makakuha ng impormasyon tungkol sa kwento ng komunidad sa pamamagitan ng pagtatanong at pakikinig sa mga kwento ng mga nakatatanda sa komunidad. At ang pangalawa naman, ang pangalan ng isang komunidad ay maaaring mula sa pangalan ng mga bagay na makikita sa komunidad gaya ng puno, halaman, hayop, o ano pamang bagay. Para sa isagawa, punan ang graphic organizer, ilarawan mo ang iyong komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa mga katanungan. Isulat ang iyong kasagutan sa iyong sagutang papel. Upang makumpleto mo ang graphic organizer, maaari kang magtanong sa nakatatanda patungkol sa impormasyon sa pinagmulan ng pangalan ng iyong komunidad. Ito ang mga katanungan na kailangan mong sagutin patungkol sa pinagmulan ng pangalan ng iyong komunidad. Number 1, saan matatagpuan ang aming komunidad? Isusulat mo ang pangalan ng lugar kung saan matatagpuan ang iyong komunidad. Number 2, ano ang alam ko tungkol sa aming komunidad? Isusulat mo ang mga impormasyong nakuha mo mula sa mga kwento o salaysay ng nakakatandang miyembro ng iyong pamilya patungkol sa inyong komunidad. At number 3, paano naging makasaysayan ng aming komunidad? Muli, maaari kang magtanong sa nakatatanda patungkol sa iyong sagot sa number 3 kung paano naging makasaysayan ng iyong komunidad. Para naman sa tayahin,
Magtanong sa pinakamatandang miyembro ng inyong pamilya o komunidad. Itanong ang naging batayan ng pangalan ng inyong komunidad. Isalaysay sa 2 hanggang 5 pangungusap ang narinig mong kwento na pinagmulan ng iyong komunidad. Gawin ito sa iyong sagutang papel. At para sa karagdagang gawain, gumawa ng picture story gamit ang ginuhit o dinikit na larawan ng inyong komunidad. Sundin ang flowchart sa ibaba. Makatutulong ang mga pangungusap sa ibaba para makabuo ng kwento. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ito ang mga impormasyon na dapat kasama sa sagot mo sa karagdagang gawain. Sa una, isusulat mo ang pangalan ng iyong komunidad. Sa pangalawang bahagi, ikukwento mo ang pinagmulan ng pangalan ng inyong komunidad base sa kwento o salaysay ng mga matatanda. At pangatlo, ay ikukwento mong muli kung paano naging makasaysayan ng iyong komunidad. Maraming salamat mga bata. Tandaan, ang pangalan ng isang komunidad ay nagpapakita ng kasaysayan nito. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, #ProjectAppear. Paalam!